Ang Pilipinas, ang paraisong natuklasan ng isang Milanes. Isang video na kinunan sa isang paliparan sa Pilipinas ang lumikha ng malaking ingay sa pandaigdigang social media. Ang video ay kuha ng isang luhang-luha na Italianong lalaki matapos ang kanyang paglalakbay sa Asya na nagsalaysay ng kanyang nakagugulat na pag-amin. Ang China ay impyerno, ngunit ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay paraiso. Siya, si Marco Rossi, isang 30 taong gulang na Italyano. Ito ang kanyang unang pagkakataon na tumuntong sa Asya. Ang mga nakakahiyang karanasan na dinanas niya sa Tsina at ang mga kamanghamanghang katotohanan na nasaksihan niya sa Pilipinas, parehong sa Asya, bakit mayroong napakalaking pagkakaiba? Ano ang matinding kaibahan sa pagitan ng dalawang lugar na naranasan ni Marco? Ang dahilan ng kanyang pag-iyak at ang katotohanan tungkol sa Pilipinas na gumulantang sa mundo, ating alamin. Si Marco Rossi ay isang tipikal na kinatawan ng Eurocentrism. Sa edad na 30, siya ay nagmula sa Milan, Italia. Sa kanyang pananaw sa mundo, ang Europa ang tuktok ng sibilisasyon at ang Asya ay isang mas mababang eksistensiya lamang. Ang Asya ay isa lamang koleksyon ng mga umuusbong na merkado. Sa loob-loob ni Marco, tama, ang paglago ng ekonomiya ng China nitong mga nakaraang taon ay talagang kamangha-mangha, ikalawa sa GDP sa mundo, at napakabilis ng sistema ng riles. Gayunpaman, para kay Marco, iyon ay simbolo lamang ng isang bagong yaman na mayabang. Siguro iniisip nila na sa pera, magagawa nila ang lahat. Ngunit ang tunay na kultura at dignidad ay ibang-iba. Ang sabi niya sa sarili, mula pagkabata, may kaunting kaalaman si Marco tungkol sa kulturang silanganin. Nagtataglay din siya ng komplikadong damdamin para sa Pilipinas. Narinig niya na kilala ang Pilipinas sa masarap na pagkain at palakaibigang tao, ngunit sa isang antas, minamaliit pa rin niya ang modernong Pilipinas. Sabi nila ay mayroon ding mayaman na kasaysayan, ngunit ngayon siguro, ito ay kasing kahulugan lamang ng adobo at taho sa kalye. Kung ikukumpara sa kasaysayan ng Europa, ang Asya ay parang isang bata lamang. Nang bigyan siya ng kasintahan ni Marco na si Francesca ng isang biyahe sa Asya bilang regalo sa kanyang ika-30 kaarawan, wala talaga siyang kagustuhang pumunta. Gayunpaman, ang mga tourist spots sa mga umuunlad na bansa ay hindi makakahigit sa Europa, mariin niyang sinabi sa kanyang mga kaibigan bago umalis. Ang China at Pilipinas ay parehong mga lugar na maraming Asyano. Siguro halos pareho lang ang pakiramdam. Maraming tao, maingay, at malamang ay basta-basta lang ang serbisyo. Sa katunayan, batay sa istatistika, tila hindi nagkakamali ang pag-iisip ni Marco. Sa ranking ng kasiyahan ng mga turista, ang Italia ay nasa ika-5 sa mundo, ang China ay ika-47 at ang Pilipinas ay nasa ika-31 lamang. Tingnan ninyo, ang datos ang nagsasabi ng lahat, tiwalang sabi ni Marco. Sa pandaigdigang ranking ng serbisyo sa paliparan, ang Fiumicino Airport sa Roma, Italia ay kabilang sa top sa Europa. Ang mga paliparan sa Asya ay tiyak na magiging magulo, parang palengke. Sa oras na iyon, hindi inakala ni Marco na ang kanyang mga matatag na pagdududa ay tuluyang mababago sa biyaheng ito. Gabi bago umalis, sinabi ni Marco kay Francesca, "Sige, ituring na lang natin itong isang kakaibang karanasan sa kultura. Siguro may kaunting saya rin, pero sa huli, sa bahay pa rin ang pinakamaganda." Kinabukasan, lumipad si Marco patungo sa Milan Airport nang may kaswal na damdamin. Puno ng pagmamataas at Italian superiority ang kanyang maleta. Sa sandaling ito, hindi alam ni Marco na ang katotohanan na malapit niyang maranasan ay tuluyang babaligtad sa kanyang pananaw sa buhay. Pagkatapak niya sa Shanghai Pudong International Airport, nag-iba ang mukha ni Marco. Ang pagod niyang katawan pagkatapos ng labintatlong na oras na paglipad ay humarap sa isang mas matinding pagsubok. Ang paliparan ay talagang napakalaki, ngunit ang kalakihan nito ang nagdulot ng gulo. "Patawad, nasaan po ang immigration check counter?" Tanong ni Marco sa isang empleyado sa Ingles. Ngunit ang empleyado ay nagpakita ng pagkayamot, bumulong ng ilang salita sa Tsino at nagwawagayway ng kamay bago umalis. "Teka, sandali lang po," gulat na habol ni Marco, ngunit hindi na lumingon ang empleyado. Ang ganitong walang katwirang pagtrato
ay mahirap isipin sa Europa. Kung empleyado iyon ng paliparan sa Italia, kahit gaano pa sila kaabala, ngingiti sila at magbibigay ng direksyon. Ngunit sa China, ibang-iba ang sitwasyon. Nang matagpuan niya ang lugar ng immigration, natigilan si Marco sa tanawin. Huwag nang sabihin na may mahabang pila, wala talagang nagpipila. Daan-daang turista ang nagsisiksikan, nagtutulakan. Ano bang nangyayari? Nalito si Marco. Sa Europa, kahit gaano pa kadami ang tao, nananatili ang kaayusan. Ngunit dito, normal lang na sumisigaw ang mga Chinong turista at sumisingit sa pila. Nang akmang papasok na si Marco sa pila, isang pamilya mula sa likuran ang walang pakialam na sumingit sa harap niya. Patawad, ako ang nauna. Magalang nasabi ni Marco sa Ingles, ngunit sumagot ang pamilya ng ilang salita sa Tsino at tuluyan siyang binalewala. Sa huli, sinipa pa ng kanilang anak ang maleta ni Marco. Hindi ka panipaniwala, naisip ni Marco. Sa Italia, kahit ang mga bata ay may batayang kagandahang asal, ngunit dito, walang kamalayan ang magulang at anak sa paggalang sa iba. Pagkalipas ng 3 oras, nakalabas din siya sa immigration check. Hila-hila ni Marco ang pagod niyang katawan patungo sa restroom. Mas lalo siyang nagulat sa tanawin doon. May isang lalaking hayagang naninigarilyo sa loob ng cubicle. Paliparan ito. Dapat bawal manigarilyo. Hindi nakapagpigil si Marco at pinagsabihan ang lalaki. Ngunit tiningnan lang siya ng masama ng lalaki at minura siya sa Tsino. Natakot sa tindig. Nagmadaling umalis si Marco sa restroom. Grabe, ito ay isang tanawin na imposibleng mangyari sa Europa. Ang mas malala pa, sa taxi stand, isang mas nakakahiyapang karanasan ang naghihintay sa kanya. Habang nakapila si Marco, dumating ang isang taxi at agad namang sumugod ang isang pamilyang Chino mula sa gilid, itinulak si Marco at walang pakialam na sumakay. Ako ang nauna, protesta ni Marco. Ngunit pati ang driver ay nakitawa sa pamilya at binaliwala siya. Ito ba ang realidad ng Asya? Nagulat si Marco. Sa Italia, kahit may pagkakaiba sa wika, ang batayang moralidad ay karaniwan pa rin, ngunit sa Tsina ibang-iba. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas ang nananalo at ang may malakas na boses at makapal na mukha ang nagwawagi. Isang malalim na pagkadismaya ang kumalat sa puso ni Marco. Siguro, pareho lang din sa Pilipinas. Naisip ni Marco nang may damdaming desperasyon tungkol sa kanyang susunod na destinasyon. Saan man sa Asya, ganyan din ba kababa ang civility? Hindi alam ni Marco sa sandaling iyon, pagkatapos lamang ng 1 linggo, ang kanyang pagpapahalaga ay magbabago ng 180 degrees. Ang mga kahihiyan sa Tsina ay simula lamang sa mga damdaming mararanasan niya sa Pilipinas. 1 linggo sa Tsina ang naging bangungot para kay Marco. Sa Beijing man o Shanghai, hindi nagbago ang sitwasyon. Binaliwala siya sa pag-o-order sa restaurant. Ang sirang kandado ng pinto ng hotel ay sinagot lang ng, bukas na lang aayusin. Tinataga siya sa presyo sa mga tourist spot. At walang imik ang tugon sa pagtatanong ng direksyon. Sobra na. Sawa na si Marco. Bagamat nakakahiya kay Francesca, binalak niyang kanselahin ang biyahe sa Pilipinas at bumalik na sa Italia. Gayunpaman, nakareserba na ang tiket papuntang Pilipinas. Kung ikokonsidera ang bayad sa pagkansela, mas matipid pa rin ang ituloy ang plano. Hayaan na, siguro wala ring pinagkaiba sa Pilipinas. Nasa estado na ng pagsuko si Marco. Parehong Asya, walang saysay ang mag-expect. Kahit sa check-in para sa kanyang flight patungo sa Ninoy Aquino International Airport, napakasama ng ugali ng mga empleyado ng paliparan ng China. Inihagis ng empleyado na nagche-check ng boarding pass ang pasaporte ni Marco na parang basura at malamig na sinabi, "Next." Sa loob ng eroplano, maingay na nag-uusap ang mga Chinong pasahero sa loob ng 2 oras na nagdulot ng matinding sakit ng ulo kay Marco. Ito na ang huling pagkakataon. Pagkatapos ng biyahe sa Pilipinas, hinding-hindi na ako pupunta sa Asya. Tahimik na nangako si Marco sa kanyang sarili. Lumapag ang eroplano sa Naaya. Ngunit mula sa sandaling bumaba siya ng eroplano, napansin ni Marco na may kakaiba. Ang hangin ay hindi katulad. Ang paliparan sa Tsina ay laging binabalutan ng mabigat na atmosfera, ngunit ang hangin sa Naaya ay napakalinis, na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Guni-guni ko lang ba? Iling ni Marco.
Sa daan patungo sa immigration check area, isang mas nakagugulat na bagay ang nangyari. Ang mga signage ay hindi lamang sa Tagalog, Ingles, Hapon, at Koreano, kundi mayroon ding signage sa wikang Italyano. Hindi maaari, hindi makapaniwala si Marco sa kanyang nakita. Sa Tsina, maraming lugar ang mali pa ang Ingles. Ngunit sa Pilipinas, nagbigay sila ng pansin sa kanyang sariling wika. Pero, siguro, dahil lang ito sa Naya. International airport naman kasi, sabi ni Marco sa sarili. Ngunit nang pumasok siya sa lugar ng immigration, isang mas malaking sorpresa ang naghihintay. Sa Tsina, iilang empleyado lang ang nagche-check ng may malamig na ugali. Ngunit sa Pilipinas, mayroong higit sa 10 empleyado at lahat ay nakangiti, handang gumabay sa mga turista. Welcome to the Philippines. May kailangan po ba kayong tulong? Ang isang empleyado na nagngangalang Juan ay nagsalita kay Marco sa matatas na Ingles. Ang ngiti ay hindi peke kundi nagpapakita ng isang tunay na pagbati. Saan po ang pila para sa mga banyaga? Nag-aalangan na tanong ni Marco. Sa Tsina, mahirap na ngang magtanong. Dito po, samahan ko na po kayo. Magalang na iginabay ni Juan si Marco, kasabay niya hanggang sa dulo ng pila. Kung may problema po, magtanong lang po kayo. Ang pagiging palakaibigan na iyon ay lubos na ikinagulat ni Marco. Habang nakapila, nakita niya ang isang pares ng Espanyol sa harap na tila nahihirapan. Mukhang hindi sila marunong mag-Ingles, kaya nahirapan sila sa pakikipag-ugnayan sa empleyado. Kung sa Tsina, sa sitwasyong ito, tiyak na hahayaan lang sila. Ngunit sa Pilipinas, iba. Gumamit si Juan ng radio at agad namang dumating ang isang babaeng empleyado na nagngangalang Maria na marunong magsalita ng Espanyol. "En que puedo ayudarles?" Nang marinig ang matatas na Espanyol ni Maria, kitang-kita ang ginhawa sa mukha ng pares. Nasaksihan ni Marco ang eksena at lubos na nagulat. May empleyado ring marunong magsalita ng Espanyol? Kahit sa paliparan ng Italia, bihira ang mga empleyadong kayang gumamit ng maraming wika. Ngunit sa Pilipinas, tila ito ay isang natural na setup. Ano ba talaga ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas? Nagtatakang naisip ni Marco. Ang mas ikinagulat niya ay ang bilis ng proseso. Ang immigration check na tumagal ng 3 oras sa Tsina ay tumagal lamang ng 20 minuto sa Pilipinas, mabilis at maasikaso sa bawat tao. Ang ganitong serbisyo ay nagpadama pa kay Marco ng pagkaantig. Ito ba ang tunay na lakas ng Pilipinas? Ito ang sandali kung saan lumabas ang unang malaking bitak sa mga pagdududa ni Marco. Bagamat natapos na ang immigration, may damdamin sa loob ni Marco na ayaw pa ring tanggapin ang katotohanan. Paliparan lang naman ito, mukha ng bansa, syempre kailangang mag-invest. Sinabi ni Marco sa sarili, ngunit paglabas sa lungsod, siguro pareho lang sa Tsina. Sumakay siya sa isang grab mula sa paliparan patungo sa sentro ng Maynila at komplikado pa rin ang kanyang damdamin. Malinis ang sasakyan, magalang ang driver, at may mahinang musikang tumutugtog. Ngunit inisip ni Marco, siguro dahil lang ito sa Maynila, ito ang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas, natural lang na malinis. Ibang-iba rin ang Milan sa ibang lugar sa Italia. Sa loob ng sasakyan, pinagmasdan ni Marco ang mga Pilipino sa paligid. Naalala niya na sa Tsina, sa mga pampublikong sasakyan, maraming tao ang nagsasalita sa telepono ng malakas at napakaingay. Gayunpaman, sa mga kalsada ng Maynila, bagamat marami ang sasakyan, mayroong nakakamanghang kaayusan. Maingat gumalaw ang mga tao at bihira siyang makarinig ng pagbusina ng galit. Tila may tiyak na pasensya ang lahat. Mas maayos nga, kailangan niyang aminin. Ngunit agad siyang naghanap ng ibang dahilan. Siguro dahil mas tahimik lang talaga ang mga Pilipino, hindi sila kasing init at kasing bukas ng mga Italyano. Siguro pinipigilan lang nila ang inis sa loob. Pagdating sa hotel, naligaw si Marco. Habang naghahanap siya sa mapa, isang matandang Pilipino ang dumaan at kusang loob na nagtanong, "Hello, can I help you? Where do you want to go?" Sinubukan ng lolo na may limitadong Ingles na gawin ang lahat para ituro kay Marco ang direksyon patungo sa hotel. Sa huli, ginamit pa niya ang translation app sa kanyang smartphone para ipaliwanag ng detalyado. Sa Tsina, karaniwan siyang binabaliwala kapag nagtatanong ng direksyon, ngunit sa Pilipinas,
may isang taong handang tulungan ang isang estranghero ng ganito kamainit. Pero aksidente lang ito, matigas na naisip ni Marco. Aksidente lang na nakakita ako ng isang mabait na tao, hindi lahat ng Pilipino ay ganoon. Pag-check-in niya sa hotel, perpekto rin ang ugali ng receptionist. Matatas na Ingles, detalyadong paliwanag, at ngiti na galing sa puso. Isang malaking pagkakaiba kumpara sa mga hotel sa China. Siguro dahil lang ito sa high-end na hotel, sinubukan ni Marco na humanap ng dahilan. Kung magbabayad ka lang, makakakuha ka ng magandang serbisyo kahit saan. Gayunpaman, sa buffet breakfast kinabukasan, muling nanghina ang paniniwala ni Marco. Isang waitress ang bumati kay Marco sa wikang Italyano nang malaman niyang Italyano siya. Buono, magandang umaga. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pakikipag-usap sa matatas na Ingles. Oh, galing po kayo sa Italia? Nakapunta na po ako sa Roma. Ang ganda talaga ng siyudad na iyon. Nagulantang si Marco. Sa Tsina, dahil banyaga siya, lantaran siyang ginawang iba. Ngunit sa Pilipinas, kabaligtaran, dahil banyaga siya, tinatanggap siya. Siguro, parte lang din ito ng training ng hotel. Sinabi ni Marco sa sarili, industriya ng serbisyo naman kasi, natural lang na ganyan ang trato. Ngunit sa loob-loob niya, tahimik nang nagsimulang magbago ang kanyang pananaw sa Pilipinas. Ngunit hindi pa rin siya makakabuo ng konklusyon. Upang maunawaan ang tunay na Pilipinas, kailangan pa ng mas maraming oras. Hindi pa rin lantaran na matanggap ni Marco ang tunay na mukha ng Pilipinas. Ang pagmamataas niya sa sariling bansa at ang pagdududa niya sa Asya ay pumipigil sa kanyang tanggapin ang katotohanan sa harap niya. Sa pagbisita sa simbahan ng San Agustin sa Intramuros, nakita ni Marco ang lalim ng tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Gayunpaman, may komplikadong damdamin pa rin sa kanyang puso. Ang lumang simbahan na ito ay talagang maganda, ngunit ang Europa ay may mas matatandang arkitektura. Naisip ni Marco habang kumukuha ng larawan sa harap ng simbahan. Ang Colosseum ay 2,000 taon na ang nakalipas. Kung ikukumpara dito, medyo bago pa rin ito. Ngunit sa bakuran ng simbahan, nasaksihan ni Marco ang isang kawili-wiling tanawin. Kahit na napakaraming dayuhang turista, hindi apektado ang mga Pilipino. Taos-puso pa rin silang nagdadasal at nagsisindi ng kandila. Sa mga tourist spots sa Tsina, kapag maraming dayuhan, nagpapakita ng pagkayamot ang mga lokal. Ngunit sa Pilipinas, iba. Sa katunayan, maraming tao ang kusang loob na tumutulong sa mga dayuhang nahihirapan. Do you need help to take a photo? Tanong ng isang matandang Pilipina kay Marco sa Ingles. Hindi siya turista, kundi isang residente na nagdarasal sa simbahan. Maraming salamat po, sagot ni Marco. Ngunit komplikado ang kanyang damdamin. Mabait, oo, ngunit siguro pakitang tao lang ito. Sa loob, malamang naiinis din sila sa mga dayuhan. Tanghalian, pumasok siya sa isang lumang kainan ng adobo. Dito, makakaranas si Marco ng nakagugulat na pangyayari. May Ingles na menu, ngunit sadyang itinuro ni Marco ang pagkain sa Tagalog. Gusto ko nito. Medyo nalito ang waiter, ngunit agad na nakipag-usap sa ibang empleyado. Kung sa isang restaurant sa China, ang ganitong nakalilitong kahilingan ay malamang na binaliwala o bibigyan lang siya ng kung anong ulam. Ngunit iba sa kainan na ito. Ang mismong may-ari ay lumabas mula sa kusina, may dalang actual na hiwa ng karne at sinabi sa kanya, "This is pork, this is chicken." Ginamit niya ang kanyang limitadong Ingles para ipaliwanag ng detalyado ang bawat uri. Ang mas nakakamangha pa, nang makita ng may-ari na baka masyadong marami ang in-order ni Marco, maingat siyang nagpaalala. One person eat may be too much. Ang ugaling inuuna ang customer kaysa sa kita ay malalim na nakaantig sa puso ni Marco. Pero maliit na individual na kainan lang naman ito, muling humanap ng dahilan si Marco. Kung malaking negosyo, tiyak na iba. Kinabukasan, bumisita si Marco sa isang malaking electronic store. Doon, nasaksihan niya ang lakas ng mga produkto ng Pilipinas. Ang pinakabagong mga electronic product ay talagang advanced, hindi naiiba sa Europa. Ngunit ang lubos na ikinagulat ni Marco ay ang malalim na kaalaman ng salesperson. Sabihin mo sa akin ang pagkakaiba sa pagitan ng produktong ito at ng produkto ng Europa. Nang magtanong si Marco sa Ingles, agad na nagbigay ang empleyado ng detalyadong impormasyon sa paghahambing. Higit pa rito, nang malaman niyang Italyano,
palakaibigan siyang nagpaalala, ang boltahe sa Italia ay 220 volts, kailangan mo ng adapter. Hindi lang basta nagbebenta ng produkto, kundi talagang iniisip ang customer kung sila ba ay talagang magiging masaya. Ang ugaling iyon ay labis na nakaantig kay Marco. Sa hapon, habang naglalakad siya sa Rizal Park, isang maliit na insidente ang nangyari. Isang estudyanteng Pilipino ang nakakita ng wallet na nahulog ng isang dayuhang turista, kung sa China, tiyak na kukunin na iyon. Ngunit hindi nag-atubili ang estudyante, dinala niya ang wallet sa malapit na police station. Nasaksihan ni Marco ang buong proseso. Bakit hindi niya kinuha ang perang iyon? Hindi maintindihan ni Marco. Sa Italia, may nagbabalik ng wallet pero hindi marami, ngunit sa Pilipinas, tila ito ay isang natural na bagay. Ang pulis ay normal ding pinangasiwaan ang insidente na parang araw-araw na pangyayari iyon. Ano ba talaga ang iniisip ng mga tao sa lugar na ito? Nalito si Marco. Ang pagpili sa moralidad kaysa sa kita, ang pagpapahalaga sa pag-aalala kaysa sa efficiency. Ang mga pagpapahalagang iyon ng mga Pilipino ay unti-unting umaabot sa puso ni Marco. Pero magtatagal ba iyan? Mula sa pananaw ng ekonomiya, tiyak na hindi ito efficient. Hindi pa rin lubos na matanggap ni Marco, ngunit sa loob-loob niya, isang pag-aalala na baka may mahalaga siyang nakakaligtaan ang nagsimulang sumibol. Ang kontradiksyon sa pagitan ng pagpapahalaga na pinaniniwalaan niya at ang katotohanan sa harap niya ay naging pagkakataon para muling suriin niya ang kanyang buhay mula sa ugat. Sa huling gabi sa Palawan, makakaranas si Marco ng isang pangyayaring magbabago sa kanyang buhay. Naghapunan siya sa isang restaurant sa bayan. Sa daan pabalik, nagsimulang umambon. Walang dalang payong si Marco. Nakakainis, naisip niya habang naghahanap ng taxi. Bigla, may boses na nagmula sa likuran. "Kuya, mababasa ka na." Lumingon siya at nakita niya ang isang Pilipinong lalaki na mga 60 taong gulang. Hindi nag-atubili ang lolo na ibigay ang kanyang payong kay Marco. "Pero mababasa po kayo?" Tumanggi si Marco sa Ingles. "Okay lang, sanay na kaming mga Pilipino sa ulan." Nakangiting sumagot ang lolo. "Tsaka, mahal na bisita ka namin." Ang mga salitang ito ay malalim na gumulantang sa kaluluwa ni Marco. Ang tawagin ang isang estranghero na mahal na bisita. Saan ba talaga nagmumula ang kahinahunan na ito? "Salamat po." "Pero bakit po?" Nalilitong tanong ni Marco. Sa oras na iyon, dahan-dahang nagsalita ang lolo. "Dito, mayroon kaming tinatawag na kapwa o pakikipagkapwa-tao. Iyan ay ang natural na pag-aalala sa iba. Ang pag-iisip sa posisyon ng iba kung ano ang maaari mong gawin para sa kanila. Hindi ito para maghintay ng kapalit." Paliwanag ng lolo, ng dahan-dahan at maingat, ang mga Pilipino, kapag nagkita, ay mayroong tinatawag na Diyos ang may hawak ng ating pagtatagpo. Ibig sabihin, ang pagtatagpo nating ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Kaya, gusto naming pahalagahan ang sandaling ito. Lubos na naantig si Marco sa mga salitang ito. Sa Tsina, ginawa siyang iba dahil dayuhan siya. Ngunit sa Pilipinas, kabaligtaran, dahil dayuhan siya, pinahahalagahan siya. "Bakit po kayo ganyan kabait sa akin?" prangkang tanong ni Marco. Nag-isip sandali ang lolo at sumagot. "May itinuro sa akin ang tatay ko. Ang tao ay hindi mabubuhay ng mag-isa, kaya kailangan nating magtulungan at magkaisa." Hindi lang ito limitado sa mga Pilipino, kundi lahat ng tao sa mundong ito ay parang isang pamilya. Sa sandaling iyon, tumulo ang luha mula sa mata ni Marco. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang pinagmulan ng kabaitan na naranasan niya mula sa mga Pilipino. Hindi ito serbisyo sa labas, kundi tunay na pag-aalala batay sa isang malalim na espiritual na pundasyon. "Nagkamali po ako," sabi ni Marco nang nanginginig ang boses. "Minamaliit ko ang Asya at lalo na wala akong kaalam-alam tungkol sa Pilipinas." Ngumiti ng mahinahon ng lolo. "Okay lang yan, iho. Lahat naman tayo may hindi naiintindihan sa simula. Ang mahalaga ay panatilihin ang pusong handang matuto." Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, umiyak ng matagal si Marco nang mag-isa. Ang pakiramdam ng kahihiyan, pagkaantig at malalim na pasasalamat ay sabay-sabay na bumaha sa kanyang puso. Kinabukasan, sa flight mula Palawan pabalik sa Maynila, nakaranas si Marco ng huling sorpresa
Nang sumakay siya sa eroplano, nakita niya ang mga flight attendant na nakatayo ng maayos sa pintuan. Ang buong flight crew ay yumukod sa pagbati sa mga pasahero ng may ngiti. Ang mga taong ito ay nagtatrabaho ng may pagmamalaki. Lubos na naantig si Marco. Naunawaan niya na anuman ang trabaho, hinahabol nila ang pinakamataas na pamantayan, iyon ang espiritu ng Pilipino. Sa loob ng eroplano, tumingin si Marco sa labas ng bintana, nag-iisip, ano ba ang inakala kong alam ko? Basta-basta na lang akong humatol batay sa mababaw na impormasyon habang wala akong alam sa tunay na Pilipinas. Mayroon akong mga pagdududa. Nang lumabas ang mga luntiang hanay ng bundok sa kanyang paningin, tahimik na nagdesisyon si Marco sa kanyang puso. Kailangan kong ikwento ang karanasang ito sa mas maraming tao. Kailangang malaman ng buong mundo ang kagandahan ng Pilipinas. Pagdating sa NAIA, sinabi ni Marco sa empleyado ng paliparan na si Juan na nakasalubong niya ulit. Maraming salamat sa inyo. Binago ng pananatili ko sa Pilipinas ang buhay ko. Masayang sumagot ang empleyado. Karangalan po naming matulungan kayo. Balik po kayo sa Pilipinas. Paglingon niya sa labasan, naramdaman ni Marco ang isang malalim na pag-ibig para sa Pilipinas. Nagpasya siyang dalhin ang lahat ng natutunan niya sa bansang ito, pabalik sa kanyang bayan. Pagkabalik sa Italia, ang una niyang ginawa ay mag-ulat sa kanyang kasintahan na si Francesca, dahil sa iyo, nagbago ang buhay ko. Ang regalong ito ang pinakamaganda para sa akin. Kumikinang ang mata ni Marco sa matibay na paniniwala. Matapos ikumpara ang China at Pilipinas, ngayon niya lang naunawaan kung ano ang tunay na sibilisasyon. Lubos na nagulat si Francesca. Ang Marco sa harap niya ay ibang-iba sa lalaking bago umalis. May natutunan ako mula sa mga Pilipino. Kalmadong nagsimulang magkuwento si Marco. Ang tunay na kasapatan ay hindi lang material na kasapatan, ang kasapatan sa kaluluwa, ang espiritual na pag-unlad ang pinakamahalaga. Kinabukasan, tinipon ni Marco ang kanyang mga kaibigan at ikinuwento ang kanyang karanasan. Baka hindi kayo maniwala, pero ang Pilipinas ay halos perpektong bansa. Tumawa ang kaibigan niyang si Luca, imposible. Lahat ng bansa ay may problema, ngunit seryoso si Marco. Sa simula, ganoon din ang naisip ko. Pero pagkatapos kong maranasan, doon ko lang naintindihan. Sunod-sunod na ibinahagi ni Marco ang mga konkretong halimbawa, ang perpektong serbisyo sa paliparan, ang kalinisan at kaayusan ng lungsod, ang pag-aalala at katapatan ng mga tao, at ang pinakamahalaga, ang kabaitan na hindi naghihintay ng kapalit. Lahat iyan ay nagmula sa isang malalim na kultura at pag-ibig sa kapwa. Iyan ay isang bagay na hindi magagaya sa labas. Unti-unting nahikayat ang mga kaibigan ni Marco sa kanyang masigasig na talumpati. Talaga bang ganoon kaganda ang naranasan mo? Oo, 100% totoo. Pagdidiin ni Marco. Sa katunayan, nag-video pa ako. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono at nagsimulang i-play ang video. Kinunan niya ang mga karanasan niya sa Pilipinas. Ang pagiging masikaso ng mga empleyado ng paliparan, ang lolo na nagbigay sa kanya ng payong sa kalye, ang propesyonal na pamamaraan ng flight crew. At sa huli, si Marco mismo, na luhang-luha na nagsasalaysay ng kanyang pasasalamat. Nagkamali ako. Binago ng Pilipinas ang buhay ko. Gusto kong iparating ang karanasang ito sa mas maraming tao. Ang mga kaibigan na nanood ng video ay labis na naantig. Marco, bakit hindi mo i-post ito sa social media? Suhestiyon ni Luca. Dapat malaman ito ng buong mundo. Nag-atubili si Marco, pero hindi naman ako sikat. Okay lang yan, paghikayat ni Francesca. Tiyak na maaabot ng iyong karanasan ang puso ng maraming tao. Nang gabing iyon, naglakas loob si Marco na i-upload ang video sa internet. Ang pamagat ay, ang tunay na sibilisasyon na natutunan ko sa Pilipinas. Sa simula, inakala niyang pamilya at kaibigan lang ang manonood. Ngunit paggising niya kinabukasan, lumampas na sa 10,000 ang views. Puno ang comment section ng mga mensahe ng pasasalamat mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Grabe, ang karanasan ni Marco ay talagang nakakaantig. Bilang Pilipino, ipinagmamalaki ko. Pagkatapos ng isang linggo, lumampas na sa 1 milyon ang views ng video.
Sunod-sunod ang pagdagsa ng imbitasyon para sa interview mula sa mga TV station at media. Ito ang gusto kong iparating. Nasasabik si Marco. Hindi ang mababaw na paghahambing, kundi ang pagkakaiba sa pinakabuod ng pagpapahalaga. Ang mga bagay na matututunan sa Pilipinas ay talagang napakarami. Pagkaraan ng kalahating taon, bumisita ulit si Marco sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kasama niya si Francesca. Sa NAIA, nagkita ulit sila ni Juan. "Hello, balik na naman po kayo." Masayang ngumiti si Juan. "Ang mga sinabi mo noon ay nagpabago sa buhay ko," malalim na yumukod si Marco. Sa pagkakataong ito, gusto kong iparating ang kagandahan ng Pilipinas sa taong mahal ko. Pagkatapos nito, nagsimulang makilahok si Marco sa mga aktibidad ng pagpapalitan ng kultura na nag-uugnay sa Pilipinas at Italia. Ang kanyang video ay patuloy pa ring pinapanood at minamahal ng mga tao sa buong mundo. Ang tunay na pag-uunawa sa pagitan ng mga bansa ay nagsisimula sa pagtatapon ng pagdududa at pagtatangkang unawain ang kapwa. Iyan ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Marco sa Pilipinas.